Kawawa naman ang ating bayan kung nag-iisa siyang puno ng militar. Walang magandang idudulot ang pamumuno ni Luna. Kailangan natin siyang palitan sa ikabubuti natin lahat. Pwede lang. Salamat mga Ginoo. Isa siya sa pinakamatapang na general sa kasaysayan ng Pilipinas, ngunit hindi nabigyang hustisya ang kanyang kamatayan. Siya, si General Luna. At sa kabila ng kanyang kabayanihan, karumal-dumal ang sinapit ng kanyang bangkay. Pero ano nga ba ang nangyari at nasaan na nga ba ang bangkay ng magkiting na general? Bago natin alamin ay kailangan muna nating balikan kung sino siya at bakit siya pinatay. Si Antonio Luna de San Pedro y Novicio, isang mestizo o may lahing Espanyol, ay mula sa isang mayamang angkan na nagmula sa Badok, Ilocos Norte. Ngunit si Luna ay ipinanganak sa Binondo noong October 29, 1866, bunso sa 7 magkakapatid. Sa edad na 15 ay nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo na may highest honor. Noong siya ay 19, habang nasa second year ng kanyang pag-aaral sa pharmacy, nanalo ang kanyang scientific paper. Noong siya ay 21, nasa Spain na siya at nag-aaral ng pharmacy sa Barcelona, habang nagsusulat din sa La Solidaridad sa ilalim ng penne na Taga-Ilong. Kalaunan ay naging editor siya ng newspaper na La Independencia. Magaling na fencer si Luna at isa ding sharpshooter. Nabanggit nga sa pelikulang General Luna na noon ay muntik na silang magbarila ni Rizal dahil sa isang babae. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matalinong scientist, si Antonio ay mainiting ang ulo at siga. Minsan ay may isang manunulat na anti-Filipino na nagngangalang Mir Diaz na tinatawag ni Luna na Mirdas, na kung itatranslate ay isang uri ng bad word. Sa sobrang galit ni Luna dito ay sinundan niya ang manunulat hanggang sa isang cafe at nang makaharap ito ay dinuran niya sa mukha at pinagmumura. Ang ugaling ito ni Luna ang maglalagay sa kanya sa panganib sa darating na Philippine-American War. Ngunit bago naging general noong Philippine-American War, si Luna ang isa sa mga kumontra sa katipunan at nagbunyag ng mga pangalan ng kaibigan niyang kasapi nito. Ito ay dahil sa maikli niyang pasensya. Hindi niya nakayanan ng pag-torture sa kanya ng mga Espanyol at nang sinabi din ng mga ito sa kanya na siya rin ay pinagkanulo ng kanyang mga kasama sa rebelyon. Dahil dito, ipinatapon si Luna sa Spain at doon ay nahili siya sa pag-aaral ng mga taktika sa pakikipagdigma. Nanatili siya sa Europa hanggang sa narinig niya ang balita tungkol sa pagkatalo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Bumalik siya sa Pilipinas at iprinisinta ang sarili kay Aguinaldo. Ginawa siyang Brigadier General at Director of War ni Aguinaldo at kalaunan ay naging ganap na general. Ngunit, naging salungat sa intensyon ng mga ilustratong kaalyado ni Aguinaldo ang nais ni Luna. Tumagtag pa sa hindi nila pagkakaintindihan ay ang kanyang mainiting ulo at maitiling pasensya. Maraming naagrabyadong general at sundalo si Luna. Ito na ang nagdala sa kanyang kamatayan. Naghahapunan noon si General Luna nang matanggap niya ang sulat mula kay President Aguinaldo. Ayon sa telegrama, ay may emergency conference sila sa Cabanatuan. Kailangang pumunta agad ni Luna dahil ang pag-uusapan ay ang mga mahahalagang bagay na kanyang ipinaalam sa presidente. Kaya naman, kasama ang 25 cavalrymen ay nagtungo si Luna sa Cabanatuan. Ngunit dahil sira ang tulay papunta roon, iniwan ni Luna ang kanyang mga sundalo at sinama na lang ang kanyang 2 aide-de-camp na sina Paco Roman at Captain Eduardo Rusca. Alas 3 na ng hapon nang marating nila ang presidential resident sa Cabanatuan na isang kumbento. Noong mga panahong iyon ay napapalibutan na ng mga sundalong taga-kawit na may mga armas at bolo ang kumbento. Sa may bungad ng kumbento ay sinalubong si Luna ng isang sundalo na dati na niyang sinabihang tuwang. Sinigawan niya ito at tinanong kung sino ang nagpalit sa kanya sa serbisyo. Tinuro naman ng sundalo ang taas ng kumbento.
Dali-daling umakyat si Luna sa kumbento, bulit sa daan pataas, ay meron pa siyang sinigawang sundalo dahil sa hindi nito pagsaludo. Sa taas ay natagpuan niya ang brutal na kaaway na si Felipe Buencamino. Siya ang nagsabing umalis na si Aguinaldo patungong Angeles. Naubusan ng pasensya si Luna at pinagsisigawan si Buencamino. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ay may narinig na putok ng baril si Luna. Bumaba siya upang tignan ito at dito na siya sinalubong ni Kapitan Hanulino. Ang sundalong may galit kay Luna dahil ipinahiya siya ng general. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa na nauwi sa pananaksak ni Hanulino kay Luna. Naging signal ito sa mga sundalo sa paligid. Ang buong sundalo mula sa kawit ay pinalibutan si Luna at tinadtad ng saksak. Pero kahit tubuan ay nakapaglakat pa si Luna at sumigaw ng, "Mga traidor kayo!" Ang dalawa niyang aide-de-camp, pagkakita sa pangyayari ay agad na tumakbo papunta kay Luna. Ngunit natamaan ng bala si Paco Roman na kanyang ikinamatay. Samantalang si Ruska ay nakatakbo sa simbahan habang may tama sa paa. Walang nanagot sa pagkamatay ni Luna at ang mga sundalong pumatay sa kanya ang mismong naglibing sa general noong sumunod na araw. Pero nasaan na nga ba ang bangkay ni Luna? Katulad ng mga labi ni Andres Bonifacio, naging palaisipan sa lahat kung nasaan na ang mga labi ni General Luna. Ayon sa newspaper column na isinulat ni Sir Ambeth Ocampo, isang kilalang historian, ang mga sumusunod ang posibleng nangyari sa mga labi ni Antonio Luna. Ayon kay Antonio Jimenez, isang residente mula Cabanatuan, nakita niya kung saan inilibing ang general kasama ang aide-de-camp nito na si Paco Roman. May 2 libingan ang hinukay sa may bandang kanan malapit sa entrance ng sementeryo. Ang kabaong ni Luna ay inilagay sa may libingan na malapit sa entrance. Ang paa ng 2 sundalo ay nakaturo sa timog. Ito ang isinalaysay niya, ngunit hindi rin nagtagal dito ang bangkay ni Luna dahil ayon kay Jimenez, taong 1902 o bandang 1903 ay inutusan siya bukayin ang labi ni Luna. Ang nahukay na mga buto ay inilagay niya sa isang box at ipinadala sa isang Jose Tombo, kung saan tumagal ng 1 buwan ng mga buto. Sunod itong napadala kay Señora Trinidad Tino na siyang nagpadala kay Dr. Jose Luna, kapatid ni Antonio Luna. Pagkatapos nito, saan na napunta ang buto? Sinasabing nasa San Fernando, La Union ito sa pangangalaga ng kanyang kapatid na si Joaquin Luna. Nakatago daw ito sa ilalim ng kanyang higaan, ngunit kalaunan ay sinabing nasa Quiapo Church naman ito at may nakita ngang lapida dito na may mga pangalan at kasama sa mga pangalan na isang Antonio Luna Novicio. Ayon kay Antonio Santiago, senior sexton ng Quiapo, ang mga labi ay naka-arrange sa libingan depende sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pangalan sa lapida. Ngunit hindi alam kung napumpirma ba ito o hindi. Ang paghahanap sa kanyang nawawalang bangkay ay makapagbibigay sana ng mas malinaw na dahilan sa kanyang pagkamatay. Maraming katanungan ang masasagot nito, ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay hindi pa ito natatagpuan. Ayon kay Nick Joaquin, isang Filipino national artist, si Luna ang isa sa mga nagnanais na nagkakaisang bansa at hindi katulad ng kanyang mga kasamahang ilustrado. Hindi naging ambisyon ni Luna ang kapangyarihan. Si Luna ay tinaguri ang henyo sa labanan at ang kanyang pagkamatay ay malaking kawalan sa revolusyon. Ang mga planong inihayag niya kay Aguinaldo ay mga epektibong plano na kaya sanang may sa katuparan kung hindi siya pinatay at kinontra ng mga kapwa ilustrado. Upang lubos ito maintindihan, panoorin ang aming video tungkol kay Luna.